Some dreams don't disappear, they just take a different route. Nung namatay yung mama ko, namatay din yung pangarap ko na maging artista. From working different job to support herself. Nag-work ako sa McDo. Habang nagtatrabaho ako, sumasideline ako ng crowd, tas nag-lead sa mga music video. To taking her first step in the industry as a crowd extra, she slowly built her way up, one opportunity at a time. Nakakita ko na naghahanap sila ng crowd. Try ko lang kasi pandagdag din eh. Mag-work ka sa umaga, tapos mag-shoot ka kinabukasan. Wala talaga akong rest day. But behind the roles, the cameras, and the growing career is someone who is still the same Ashley. Funny, friendly, and the woman who keeps choosing growth. Yun talaga. Ayokong matandaan hindi dahil sa maganda ako at sexy ako, pero gusto ko matandaan kasi magaling akong artista. From being the person walking behind the main character to becoming one herself. This is Ashley Lopez's story, and this is The Pillow Talk. The Pillow Talk. Lights off, real talk on. Hi Dreamers, this is Jerry Salvador and welcome to The Pillow Talk where dreams get unplugged. Ang makakachikahan po natin for today, she's very cute and charming but very palaban. Let's all welcome Ashley Lopez. Hello, annyeong. Koreana siya. Ayan, welcome to The Pillow Talk. And Thank you. pag-uusapan natin, of course, about your life. So, for someone na hindi ka pa kilala, how would you describe yourself to someone na first time ka mamimit? Lagi nilang sinasabi sa akin, friendly daw ako eh. Kaya yun yung nami-misinterpret ng iba na hindi pa ako close. Akala ko Kasi hindi ka sa talaga sobrang friendly. sobrang friendly ko, nasasabihan na pala ako na feeling close. Ah. Ganon. Pero okay lang. So, yung may ganong aspect. Yes, may ganun Yeah. po. So, yun na rin yung misconception about you. Yes, and maliban doon, may iba na nagsasabi na, kasi, syempre, yung work ko is kubadere. So, akala nila, in real life, ganun na ako. Pero di nila alam, balot na balot ako lagi kapag umaalis. So, for work lang talaga Yes, for siya. work lang siya. So, mahinhin ka ba in person or like, hindi din naman? Sa una, mahinhin. Tapos, ano kasi yun eh, nakikiramdam ako kung magiging ka-vibes ko ba yung tao or kung okay sila. Tapos, lumalabas yung totoong self ko, yung which is yung makulit side. So, depende sa vibe din Yes. ng people and surroundings. Tama. Okay. So, what about your, guilty pleasure? Guilty pleasure. Ano ba? Actually, ang tagal ko pinag-isipan to. Kasi, syempre, kapag may TF, doon lang naman nagkakaroon ng pera, di ba? Pag may movie, doon lang may TF. So, feeling ko, napupunta siya sa mga BTS merch. Oh, as an army. Oo, as an army. Kasi dati gusto ko talaga, sabi ko, isang PC lang, tsaka isang laruan lang, or bag charm, okay na ako. Nawili akong bumili. So, parang yung ipon ko doon napunta sa mga merch ng BTS. I'm sure madaming nakaka-relate. Sobra. Nakaka-addict pala. And I noticed lang din, you have a tat here. Yes, eto, So, butterfly. Anong meaning? Bakit butterfly din? Nung ano po kasi, yun nga, nung namatay kasi yung mother ko, nung Mm. pagka-18 ko, life-changing siya para sa akin. So sabi ko, ang dami ko kasi talagang pinagdaanan nung namatay yung mother ko. So kailan ko ba siya pinatato? Parang 2024 birthday ko nun, sabi ko, ito yung regalo ko sa sarili ko kasi magbabago na ako. And then 2025, napunta ako sa Viva. Wow. Grabe. So, sobrang significant nung tat din Yes. na yung pinagdaanan mo in life. So, thank you for sharing that. Grabe. Hindi rin. Wala Grabe, pa. Biglang, woo! Nag-shift to drama. Grabe. Yes. Oh, so, sige, punta na tayo dun sa bed para mas mapag-usapan natin about your life. Yes, let's go. Okay. Kung hindi ka artista ngayon, ano yung sa tingin mong career mo? Ayan. Yung mother ko kasi gusto talaga maging flight stewardess. Kaso feeling ko di naman ako pasok sa height. 5'1" girly. Oo, 5'1 lang po ako sa personal, pero sa screen 5'4. Nadadaya na po siya Oo. ngayon. Pero ang nasa puso ko po kasi talaga ABCom. Okay. Yes, parang feeling ko dito pa rin ako papunte. Journalism, isa film, yan. Yun yung sinasabi ng puso ko. Oo, dito talaga in the communications industry. Yes. Pero at least ngayon nandito ka na, 'di ba? So, either way, parang sa tingin mo,
hindi lang pagiging artista, pwedeng iba pa in this industry din. Businesswoman. Ah, Yes, love it. di ba? And then, ano naman, family life. How was it growing up with your family? Yung mother ko kasi, lumaki talaga ako na mother ko lang yung nagpalaki sa akin. So, broken family kami. And yung father ko, never ko na-meet. Oh my God, Yes. sobrang saklap. So, tapos, you lost her pa. So- Nung pagka-18 ko. Oh my God. Kaya, yung lolo't lola ko na yung nagpalaki sa akin noon. Naging independent na ako nung pagka-18 ko. Nag-stop ako mag-aral. Di ako nakapag-college. Yun, nagtrabaho ako sa McDo for 1 year. Then, nag-call center din ako for 1 year. Wow. Tas Kasi, kailangan mo nang like, magtrabaho for yourself. kasi wala na magpapaaral sa akin nung namatay yung mother ko. Oh Ano nga my yun God. di ba birthday ko is October 4. Tapos namatay siya October 9. 5 days after ko mag-18 years old. Sinelebrate nyo lang yung 18th birthday mo. Yes, hindi pa nga ako nakapag-debut nun. Mm. Alam mo yung, di ba, syempre, pangarap ng mga babae, makapag-celebrate ng 18th birthday. Pero hindi siya nangyari kasi nasa hospital si mama. Oh. If it's okay to ask, ano ba yung sakit niya nung time na yun? Ano siya, heart attack. Nagkaroon siya ng heart attack that time. So, nung time na yun, inaalagaan mo siya sa hospital. Ang pagkakaalala ko pa nga, inalagaan ko siya the day before siya mamatay. Whole day ko siyang inalagaan nun sa hospital. Tapos hindi ko alam na yun na pala yung huli. Grabe. Oh my God. Ang bigat nung pinagdaanan niya po. Pero okay lang kasi, Oh. sinasabi ko rin naman po siya sa mga interview ko lagi. Yeah. Tapos ngayon, I'm sure super proud din siya sa kung ano mga na-achieve mo na rin ngayon. Yes, ang dami po nagsasabi na, lalo na yung mga nakakakilala sa akin noon pa lang na, tuwan-tuwa sa yung mama mo ngayon. Kasi pangarap namin to eh. Dalawa kami nangangarap dito na maging artista ako. Oh. Yes. So talagang ito yung dream niyo pareho. Yes. Pero hindi niya na-witness. Hindi na. After na lang. So, ano yun? Like, yun din ba yung nag-fuel sa'yo para ma-push dito sa industry? Ang kwento po kasi talaga nito, nung namatay yung mama ko, namatay din yung pangarap ko na maging artista. Kasi nawala siya eh. So, pangarap kasi namin talaga itong dalawa. So, nag-work ako sa McDo. Tapos, habang nasa-scroll ako sa cellphone ko, nakakita ko na naghahanap sila ng crowd. Tapos, syempre, may prize doon. So, sabi ko, try ko lang kasi pandagdag din eh. Kasi, syempre, sabihin na natin, fast food chains, hindi naman po ganun kalaki ang kinikita. As a service crew? Yes, sa service crew. So, tiray ko siya. So, nag-start po talaga ako as crowd. So, habang nagtatrabaho ako, sumasideline ako ng crowd hanggang sa unti-unting nagkaroon ng lines. Tapos nag-lead sa mga music video hanggang sa mapunta pa ako dito. Wow. Yes, ganun So, po grabe siya. din yung sacrifice din na pinagdaanan mo. Grabe. So, whoo! Grabe nun, tulog ko 2 hours lang, minsan wala pa. Kasi shoot, di ba? Yes, di ba? Mag-work ka sa umaga, tapos mag-shoot ka kinabukasan. Parang wala talaga akong rest day. Ganun siya. So, grabe yung mga pinagdaanan mo din from the start. From crowd nga di ba? Na wala pang linya, yung dadaan-daan Dadaan ka lang sa likod ng artista. Oo. Hanggang sa Yes. eventually, unti-unti nang mas naging bigger yung roles. So, nakakatuwa. Thank you. Alam mo, nakakatuwa din kasi may movie ako. May isa akong movie na na-meet ko yung mga kasama ko mag-crowd dati. Tapos ngayon, syempre ako yung bida doon. Tapos sila, crowd. Tapos natutuwa sila sa akin kasi alain na nang narating ko. Yes. Oo. Actually, nakakatuwa din yan kasi yung mga crowd, kunyari, may iba sa kanila na gusto talaga nila, crowd lang. Kasi yung iba parang nahihiya na magkaroon ng lines or hindi nila feel na kaya nila mag-lines. So, iba-iba talaga tayo ng choice din, Totoo. ng journey. Pero ngayon, ito na nga, nagli-lead ka na nga, Ay, di ba? thank So, you po. paano ba nag-start nga? So, send ka muna. Tapos, hanggang sa unti-unti, yung mga naka-work mo, ganun, nabigyan ka ng Yes. project. Unti-unti ako nagkaroon ng lines, tapos nag-lead po sa... Actually, nasa music video ako ng Silent Sanctuary. Yung Kahimanawari album nila. Oh Yes. my God. Nag-lead Silent po ako dun.
Tas isa yun sa projects. Tapos, paano naman napunta sa Viva Max ngayon? Ayan na nga. So, nung nagka-crowd ako, may na-meet ako isang talent. Sinama niya lang ako dun po sa manager ko, Mami Jojo Veloso. Hello! Shout out din po. Sinamahan ko lang siya. Tapos ang nangyari nun, sinamahan ko siya, pareho kaming pumasok. Kahit hindi talaga ako hindi talaga ako nag-a-apply. Tapos nung nakapasok kami pareho, nung dinala na po kami sa Viva, ang in-offer sa akin, VMX. Okay. Ayoko nun, syempre, kasi INC din po ako noon. INC pa ako that time. So, hindi talaga. So, 2 years niya akong niligawan. Then, yung kasama ko hindi na nagtuloy. Ikaw na yung natuloy. Ako na yung nagtuloy ngayon. Minsan ganun din talaga, no? Parang yung kung sino yung kasama, siya pa yung nakukuha. Pero, yung sa ano pala, kasi diba sabi mo rin nag-call center ka. Yes. So, parang nag-McDo ka, tapos nag-call center. Pero during this time, nag-acting ka na rin paunti-unti. Yeah, yun na po, yung parang habang working ako sa dalawang yun, McDo for 1 year, then call center for 1 year, tuloy-tuloy din yun. Na ganun yung nangyayari sa akin, nag-upgrade yung ginagawa ko sa industry na to. Pero nakakatawa din nun kasi 2 years ako niligawan ng manager ko. Para mag-Viva Max. Yun nung na-meet niya ako ng 2022. Yes. Tapos, so nung nag-start ka na sa Viva Max, doon ka na nag-quit ng call center, ganun ba? Ang plano talaga niyan, December, nag-resign ako sa call center para mag-VA or maghanap ng work from home. Yun talaga yung plano ko para mas malaki yung kita. Okay. So ito, unexpected to, na pinabalik niya ako, nag-meeting kami sa Viva noong December 2024. Ang napansin ako, sa 10 kami eh. Sa 10 yun, ako yung napansin ng pinaka-boss. Tapos in-offer niya ulit yung VMX. Tapos sabi niya, 10 movie agad. Oh my God. For 1 year. Pero hindi ko agad-agad gino yun. Nag-isip ako for 1 week. Tapos inas ko yung mga kaibigan ko, okay ba to? Na ito yung tatahakin ko. Tapos sabi ng mga kaibigan ko, stepping stone mo lang naman yan eh. Tsaka hindi lang naman basta-basta paghuhubad yan, may story pa rin. Tapos, nag-iisip pa nga kami nun ng magiging, pangalan ko that time like screen name. Oo, screen name ko. Ano ba? Agatha. Nung una Agatha Tapos naging Ashley. Oo. Tapos, ayun, siguro pinaka-turning point ko rin is, sakto natiwalag din kasi ako that time. Sa INC. So sabi ko, baka ito na yun. Parang ano na siya. Baka ito Sign? Sign. Oo. Sa akin baka yun na po yung sign sa akin. Kaya nag-go na ako sa VMX. Oo. Tsaka grabe yung 10 movies na offer. 10 projects. Ang Yes. laki nun. So, parang grabe talaga. And great opportunity siya na tinake mo. And yes, now, eto, nandito ka na in this, Thank you. in this world. In this world. So, sa mga projects mo ba, sino yung parang character na sa tingin mo pinaka-close to the real you? Nasaktan agad. Hindi. Meron kasi ako doon yung pagdaong as Jade. Pinalabas siya sa sine. VMX siya pero pinalabas siya sa sine last year. Sinisilip pagdaong kasama ko si Angela Morena and Astrid Lee. So yung role ko kasi doon is jowa talaga ako nung bidang babae. Pero hindi ko alam na may iba na siya. Parang The plot twist. nagkaroon ng third party or ng cheating nang hindi ko alam. So very relate ako dun sa role ko. Dahil, syempre kailangan ko itanong, ano na? Ayun na nga! Ano na nga? Hindi, yung first and last boyfriend ko po kasi, 3 years din kami. And nag-cheat siya. Oh Kaya, my God. sakto no, nung pagkamatay ng mother ko, naghiwalay din kami. Kaya domino effect talaga yung nangyari sa akin nung 18 years old ako. Ang lala, ang dami mong pinagdaanan. Yes. Grabe, nakakaloka yung... Parang, imagine ko pa lang, grabe na. So, kudos Yeah. sa talagang mga pinagdaanan mo. And ngayon, kaya sabi ko, nafe-feel ko talaga palaban tong babae na to. So, kaya din yung intro ko. Kasi nafe-feel ko na sobrang strong mo nga as a person. So, ito Thank na. you. And ano ba yung mga usual na acting preparations mo pagka meron kang characters?
Ayan, unang-una kapag may, binigay po sa'kin na movie, tinitignan ko agad yung character ko, eh. Tapos magtatanong po ako agad sa director, "Sino po ba ang puwedeng maging inspo ko dito?" Gano'n. Para may mapapanood ako, magagaya ko siya, gano'n. Yung ginagawa ko pong preparation lagi kapag may movie. Kailangan lagi akong may inspo kasi for me kasi experience is the best Medicine? Charis. Yes, charot. Policy. Charot. Experience is the best Best teacher. teacher. Yeah. Oh, di ba? Tama. Ganun. So, yun yung pinanghugutan mo talaga, experience. Yes. And ano naman ang pinaka naging challenging na na role? Ito na nga. Pinaka-challenging talaga yung Tayuan 2. Pero favorite mo rin. Favorite ko rin siya, pero kasi challenging eh. Okay. Bakit? Bakit? Unang-una, yung character dun is very palaban, very konduktora yung dating. Eh, di ba kapag ang mga konduktor pala sigaw, tapos, Hapya! Ganun pa. Oh, ikaw, wala ka pang bayad. Mga ganun. Eh, in real life, di naman ako ganun. So, hirap na hirap ako. Ito pa nga, kasi ang sinabi sa akin nung una, ang inspo ko daw si Maris Racal ng Incognito. Siyempre, sexy, action. Nood ako. Nung pagdating doon, parang iba. Nung ina-act ko na siya, parang mali direct. Tama ba yung inspo ko? Gumanon ako. Tapos yun pala, napansin din ni direct na parang hindi bagay. So, nung first day ko mag-taping ng Tayuan, talagang inak ko na lang siya kung ano yung tingin kong mas babagay. Tapos, the day after nun, nag-aral ako ulit. Ang sabi sa akin ni direct, sige, panoodin mo si Maricel Soriano ng Batang Quiapo. Yun talaga, boyish yung dating niya. Oo. Kasi si Maris, nung sa Incognito, sexy lang, hindi siya boyish eh. Pero eto, pinag-aralan ko siya, so sabi ko, eto, perfect to para Mas sa swak. role ng Tayuan 2. Tapos nung second day, di na ako nahirapan. Oo. Mas perfect na siya. Ang galing din nun, no? Na parang i-invibe mo talaga yung character. Yes. Hahanapin mo kung sino ba tong tao na to. Mm-mm. Tapos yun, nahanap mo siya. Totoo. So, naging favorite mo siya dahil... Kasi yung Tayuan 1 si Angelica. So, grabe yung pressure nila sa akin noon na, uy, tignan mo yung trailer pa lang, ganito na yung views. So, ay, grabe naman kayo. Talaga yung pressure niya, iba sa akin kasi, syempre, VMX Queen yung Tayuan 1 eh. Tapos, biglang ako yung Tayuan 2. And maliban po doon, syempre, ginawa ko din yung best ko dun sa Tayuan 2. Tsaka maliban pala doon, eto pa, naalala ko. Ano yan? Kasi yung partner ko sa Tayuan 2, very close friend ko. Even outside? Even Oh, before? outside! Ah. 1 year, basta hanggang ngayon, close friend pa rin kami. So, nung nandun kami, ang awkward talaga. Kasi syempre, sabihin na natin, may kiss and everything. So, alam, Friends lang talaga friends kayo. kami. Oo. Sabi ko, ang hirap. Tapos, napapagalitan na kami. Nung napagalitan na kami, doon kami umayos. Kailangan lang ng onting push. Ayusin na natin. Kakalimutan muna namin yung pagkakaibigan namin. Oo. Tapos, after taping, magkaibigan na kami Oo. ulit. Trabaho lang po. Oo, Pero- trabaho muna. Pero how is it naman yung experience mo being a part of Viva Max din? Actually, nung una, akala ko hindi magiging ganito yung life ko eh. Pero as time goes by, ang saya niya. Promise. Kasi unang-una, naging stepping stone ko talaga siya. May mga goal po kasi ako bago ako mag-start sa VMX. So yung lahat ng goal ko, natupad siya ngayon. Ano yung goals na yun? Unang-una, makapag-mainstream. Kaya very thankful ako na 1 year pa lang ako, pero nakakapag-mainstream na ako. Tapos, pangalawa is magkaroon ako ng sarili kong business. And natupad siya in 1 year lang. Kaya sobrang thankful ko kay Lord na thank you po. Natupad lahat ng goal natin, ng prayers natin. Ganun. And pag-usapan natin yung business mo na yan. Yes, ayun. Meron kasi akong apparel. Pwede ko ba sabihin yung Go! brand? GV Spirit brand. Ayan, apparel ko siya. Talagang sa akin siya. So, kung may time kayo, bisitahin niyo po yung page namin. Then, yung isa is beauty products. Yes. Basta yun. Tingnan niyo na lang sa mga post ko. Basta Oo. dalawa siya. Businesswoman din siya. Kasi sabi ko noon, nung nagwo-work ako, hindi naman ako, hindi ako magtatagumpay sa buhay ng empleyado lang ako eh.
karamihan ng mga nakikita ko talaga is mga businessman, businesswoman. Yun talaga yung mga successful na tao. So sabi ko, magiging ganyan ako someday. And now you are. Yes. Yan na. So, pinagsasabay mo rin tong business mo with your acting career. Yes pa. And then, outside of that naman, ano naman ang hobbies mo? Yung mga for fun lang, ganyan. Manood ng BTS. Yun talaga, oo. BTS. Oo. Represent talaga. Yes, hindi. Ayun, may din kasi ako sa anime. Okay. Yes, anime, manood ng BTS K-drama. Outside, siguro, yayayain ko yung best friend ko. Maglalaro kami ng arcade. Yung best friend kong lalaki. Yes. Tapos, pero ngayon, ang pinagkakaabalahan ko is volleyball. Kasi meron kami tinatawag na Viva All-Stars. Okay. And kasama po ako sa women's volleyball, Viva 1 versus Viva Max. Nice. So, ano din, meron ka ring sports naman Yes. na ano. Meron pala akong pinagkakaabalahan. sports. Ngayon ko lang ano. nalaman. At least, di ba, well-rounded. Yes. Oo, everywhere. Kaya yan, tingnan mo, oo. Oo nga, may mga Yes. pasapa. Ano yan? Hard work. Hard work. Very hardworking person. Oo. Pero, of course, pagdating with this job, marami ring criticisms na natatanggap. So, paano mo naman hinahandle yon? Ay, ayan nga, tulad nga po ng sabi ko lagi sa mga recent interviews ko, never nyo ako makikita na magko-comment pabalik sa mga yan. Ibablock ko sila para sa peace of mind ko. Pero never, ever nyo ako maririnig na magko-comment sa inyo or re-replyan yung mga ganyan. Unless below the belt na. Kasi minsan kapag sa akin, okay lang eh. Pero kapag sa mga kaibigan ko, parang dun pumipitek yung ano ko. Pumipitek. dun na ano yung galit ko. Kasi, ewan ko, ganun ako eh. Parang okay lang sa sarili ko, pero pag sa mga kaibigan ko, wag. So, parang wag nyo na lang gawin kasi sayang lang oras nyo eh. Oo. Di ba? Block Parang lang kayo sa akin. Oo. Gawa na lang kayo another account. Oo. try na lang na maging better person, di ba? Pero sa, ano naman, pagdating sa projects, ano naman ang dream role mo pa na hindi mo pa na-experience? Ay, dream role. Gusto ko talaga horror. Okay. Kasi, syempre, VMX, more on, sabihin na natin, more on drama, thriller. Nagko-comedy na rin kasi ako which is yung sa mainstream. Ngayon na hindi ko pa talaga nagagawa, maliban dun sa action din is yung horror. Pero gusto ko yung horror. Anong role pag horror? Ganyan, mga aswang ba, ganyan? Parang Or- gusto ko, hindi nila alam na ako yung patay sa kanila. Ooh, love it. Ala, Mga meron na pala thriller. dito. Huy! So parang yung gusto mo, as a person pa rin, pero hindi mo alam na parang, kunyari bida, pero biglang siya pala yung Oo, kontrabida. mga ganun. ganun. Love it. Parang Diba? mga thriller din. Yes. Nakakatuwa din yung roles na ganyan, kasi parang, kung iba din siya sa personality mo nga, malalabas mo din yun. So exciting. Sana magkaroon ka ng Sana ganyang project. po. Goal na natin siya ngayon. Yes, true. So ito naman, ano naman ang message mo to your fans? Hi Sweeties. Sweeties kasi yung tawag ko sa kanila kasi yung binigay sa akin na title ng Viva is The Girl with the Sweetest Smile. Kaya Sweeties yung tawag ko. Thank you po sa laging pag-support. Wala ako ngayon dito kung hindi dahil sa inyo. Kaya mahal na mahal ko kayo. And is there anything you want to promote? Ayan, guys, Sweeties and everyone, wow. Please watch Kainan this July 7 only on VMX app. And maliban po doon, panoodin nyo na rin po ako sa mainstream and please support nyo rin po ako sa mga business ko. Yun lang. Thank you po. Yay! And lastly dito naman, how do you want to be remembered? Ayan, pangarap ko kasi talaga magkaroon ng award eh. Kaya lahat ginagawa ko para mas magaling na artista habang tumatagal sa industry na to. So, ayokong matandaan hindi dahil sa maganda ako at sexy ako, pero gusto ko matandaan kasi magaling akong artista. Ashley Lopez, one of the biggest star. Mic drop! Yes! Good luck and Thank you. congrats ngayon pa lang. Thank you so much, Ashley. And good night! Good night!